Mga ka-reloan, approve nga tayo dito ng 20,000 pesos. SEC registered nga ito at disbursed agad. At alam nyo ba mga ka-reloan, buo ko rin natanggap yung amount. At hindi lang yon, monthly repayment din siya. Wala akong masabi sa loan application na to mga ka-reloan. For me, sa unang beses ko na nakahiram sa kanya at na-experience sa kanya, wala akong masabi. Pero disclaimer lang po, bago natin ituloy itong video natin na to, hindi po ito sponsored, hindi po ito pangihikayat, ito po ay for information lang and syempre pag-share din ng aking experience. At nasa sa inyo pa rin mga ka-reloan, kung gusto nyo bang ituloy o subukan yung loan application na to. Mga ka-reloan, kung hindi ka pa nga nakasubscribe, ay isubscribe mo na yan para lagi kang updated sa mga uploads natin. At huwag na nga natin yung patagalin, etong loan application na to ay na-release noon pang December 3, 2024. So, medyo matagal na rin, taon na rin siya. At ito yung kanyang registration number and yung kanyang license number. So, siya nga po ay registered with SEC. At mga ka-reloan, etong loan application na to ay CIC compliant. Ibig sabihin, regular silang nagre-report sa CIC ng ating payment history or ang ating credit standing at iba pang datos patungkol sa ating loan at credit account. So, kailangan nating ingatan yung account natin dito mga ka-reloan kasi nga, once na hindi tayo dito nakabayad or pumangit yung ating record ay i-report niya tayo sa CIC. Loan application na to ay pwede rin pay later, shop anywhere at 600,000 plus merchant on QRPH. So, pwede mo tong pambayad gamit lang ang iyong QR code. Para siyang online credit card. Ayan, ganyan yung datingan niya. Settle your bills now, pay later with 0% interest daw. Quick cash withdraw up to 50,000 pesos at makakapag-register daw tayo dito within 5 minutes. Get instant approval. So, mga ka-reloan, sa totoo lang nga ay pangalawang beses na ako nag-apply dito. Nung unang beses ako nag-apply dito ay na-reject nga ako. At sabi nga niya, subukan ko daw after ng 1 buwan. At eto na nga yung time na yon ka-reload, kaya ko lang ulit siya naalala. Eto, shoutout po sa inyo, sir, na nagpapa-review nitong loan application na to. Thank you so much po sa inyo dahil na-approve ako dito. Huwag na nga natin patagalin yan mga ka-reloan at mag-apply na nga tayo dito kay Credivo Buy Now Pay Later. So siya ay naka-under kay Credivo Philippines. Ito nga yung unang step natin na yan is step fast approval. Mag-apply now na tayo dyan. Ito yung hihingi niya, personal information, yung ating first name, middle name, last name, gender, mobile number, network, ng gamit nating SIM ay yung ating email, date of birth, last education level, civil status, number of children, referral kung meron mang nag-refer sa inyo dito sa loan application na to. At sa emergency contact nga ay isa lang. Tapos job information na din yung ating current address. Dito naman sa job information natin, may job type, may job industry, may job position, may company name, and may total working experience tayo dito. Pagkatapos nun ay verification na mga ka-reloan. Ito na yung ating identity proof. Take ID card at saka tayo ay magse-selfie. So etong mga to, yung accept all consent, i-check lang natin yan para may submit na natin. Then pagka-submit natin, ito yung mga ID card type na tinatanggap niya. Pwedeng national ID, EPIL ID, UMID, driver's license, digital national ID. Pagkatapos nun ay upload your ID card photo na, likod at harap. And pagkatapos nun mga ka-reloan, eto na nga yung pinaka-homepage. Scan now, pay later, 0% interest. So, hindi nga ako dito umasa mga ka-reloan kasi nga ang alam ko ay na-decline na ako sa kanya. At ang nakalagay sa akin dito, remaining limit ko ay 20,000 pesos. Etong Credivo mga ka-reloan, pwede kong gamitin pay with QR. Halimbawa, pupunta ka ng store at gusto mo QR code yung gamitin mo. So, pwede si Credivo. Meron siyang cash loan, pwede mo ring ipangbayad ng water bill. Meron ding mobile top up, so load po yan. Electricity, yung pagbabayad ng kuryente, and yung techno. Sa cellphone naman po yan. Yung cash loan nga, yung pinindot ko mga ka-reloan, syempre yun yung gusto kong malaman kung makakapag-loan ba ako dito or makakakuha ba ako dito ng cash kapag kakailangan ko. At dito nga sa cash loan niya, 1,500 yung pinakamaliit na pwede nating hiramin at pinakamalaki naman ay 10,000 pesos. So, nakaka-excite. Medyo malaki talaga yung in-offer niya sa atin. Nung una nga mga ka-reloan, akala ko ay iba pa tong 10,000 na in-offer niya sa atin dito sa cash loan doon sa may pinaka-homepage na 20,000 pesos. Pero kapag nakapag-cash loan pala tayo dito, ay mababawas ito
sa remaining limit natin. So, etong 10,000 mga ka-reloan ay pwede natin siyang kunin ng 3 months at pwede rin natin siyang kunin ng 6 months. Eto nga mga ka-reloan, kapag kinuha natin yung 10,000 ng 6 months, eto yung mga due date natin. Ayan, August 5, August, September, October, November, December, and January. At talaga namang monthly siya. At yung total amount na babayaran natin kada buwan ay 2,063.95. Kapag tinotal nga natin mga ka-reloan, yung 6 na buwan na yun, ang kalalabasan nito ay 12,383.7. So medyo malaki pa rin talaga siya kasi sa loob ng 6 na buwan ay 2,000 mahigit yung tutubuin niya sa atin. Pero malinaw na nakalagay dyan mga ka-reloan, how much you will receive ay 10,000 pesos. So, wala itong kaltas. Kapag ka naman 3 months, ang kinuha mo dito sa 10,000 mga ka-reloan, ang babayaran mo ay 3,813.95 at 3 months din nga po yun na talagang hati-hati. At kapag ka nga 3 months mga ka-reloan, ang kabuuang babayaran natin sa 10,000 ay 11,441.85. So, mas lumiit siya kasi mas maiksing panahon natin siyang babayaran. Siyempre mga ka-reloan, dahil nga gusto ko lang naman din talaga mapatunayan kung buo ba talaga nating makukuha itong si Credivo, ay nag-try ako sa kanya sa pinakamaliit. Doon lang muna ako sa 1,500. At ang pinili ko ngang pagbabayad dito ay 3 months. Every month ang babayaran ko sa kanya ay 572.09. At yung 1,500 nga na yon, ang total na babayaran ko sa kanya ay 1,716.27. At kapag nakapag-decide na kayo mga ka-reloan, kung gusto nyo ba ditong mag-loan kay Credivo, eto na yung mga sasagutan natin. Yung destination bank, ayan nakalagay dito sa destination bank, bank name, bank account number, at saka yung beneficiary account name. Pangalan nyo lang din yun. At sa bank name nga, marami kayong pamimilian dyan kung ano yung gusto ninyong gamitin. Pero syempre, GCash lang naman tayo. Nung una, ayaw niyang tanggapin kapag dun sa may mismong cash loan ako naglalagay ng bank info. Kaya pumunta muna ako dito sa account ko, tapos naglagay ako dun sa may bank accounts. Ayan. Pagkatapos, no, banks account added, mag-a-add ka pa dyan. Nag-add ako dyan. At doon ko nga inilagay si GCash. At ito na yung loan confirmation natin mga ka-reloan. Yung loan tenure natin ay 3 months. Yung proposed loan natin ay 1,500. At ang admin fee nito ay 75 pesos na 5% ng ating loan amount. At ang interest amount niya ay 141.27. So yung magiging total repayment nga raw natin ay 1,716.27. At ang installment per month ay nakalatag yan, and you will receive 1,500. And yung admin fee na yun ay idadagdag na lang niya sa ating monthly installment. So, hindi siya ikakaltas. At ayan, nag-request loan na nga tayo mga ka-reload. Pagka-confirm nga na nahihingan pa tayo dito ng PIN natin kasi pagagawin niya tayo ng PIN. So, tandaan nyo yung PIN nyo dito mga ka-reload. And isubmit na natin yan. Eto na tayo sa payment details. Naka-processing na daw tayo. At wala pa nga 2 minutes mga ka-reloan. Ayan, na-receive ko na sa GCash ko 1,500 walang bawas. So, masyado akong natuwa dito. Again mga ka-reloan, hindi ko kayo hinihikayat. Nag-share lang ako sa inyo na experience ko and ang naramdaman ko tungkol dito sa loan application na to kasi sobrang bihira talaga tayo makatapat ng mga loan application na buong matatanggap at talagang monthly ang pagbabayad. Ito na yung ating transaction details. Nakalatag naman din diyang mabuti kung kailan tayo matatapos. At yung unang pagbabayad nga natin ay sa August 5 na since July 5 ngayon. At sa payment niya, eto marami rin pwedeng gamitin kapag magbabayad kayo sa kanya. Pagkapunta ko nga dito sa homepage mga ka-reloan ay 18,500 na lang siya kasi nabawas na yung ating kinash loan. So marami nagtatanong, nangaharas daw ba to, nag-home visit, tawag ba ng tawag? Nag-research na rin po tayo. And sino daw dito yung mga may experience at naka-OD na kay Credivo? At ayun pa nga mga ka-reloan, kahit meron kang OD sa ibang loan application ay ma-approve ka nga dito or posible kang ma-approve talaga kagaya ko. Sabi nga dito, hindi sila nangaharas, nag-i-email lang sila. At kailangan daw talaga minsan bayaran kasi minsan daw talaga ay zero interest sila. Mas maganda good record kay Credivo. Eto daw, 1 year daw siyang overdue. Wala naman daw siyang masyadong nare-receive na text. Emails lang. Maganda si Credivo. Gusto ko alagaan nun. At may nakapagsabi nga dito mga ka-reloan na house visit siya ni Credivo. 2 weeks siya kasing overdue. At ayun nga mga ka-reloan, hindi siya nangaharas pero nag-home visit siya.
So mga kamilaw, yun na lang muna ang tungkol kay Credibo at hanggang dito na lang muna yung ating video. Kung nakatulong sa inyo itong video natin, please like at mag-comment na rin kayo ng experience nyo dyan sa baba para mas marami tayong matulungan. And syempre, i-share nyo na rin itong video natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-subscribe mo na yan and pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Sana ay makaahon na tayo sa mga pagkakautang natin and iwasan natin yung tapal-tapal system. God bless you all and thank you so much. Ito po yung ating gamit na mic na super pretty, super cutie. Ayan siya. And sa mga interesado, nandyan yan sa ating description box. I-check out nyo na yan. Bye!